Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Tony Mijares and Zenaida de la Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating mga devotions. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa full armor of God. I hope this week ang dami na nating natutunan patungkol sa spiritual warfare, patungkol sa armor of God, paano tayo makikibaka sa lahat ng hamon ng buhay at sa pakikipaglaban natin sa mga spiritual forces of darkness na gustong sirain yung ating buhay at ilayo tayo sa ating Diyos. Now, yung aralin po natin ngayon ay patungkol po sa helmet of salvation. Ephesians chapter 6 verse 17. Ito po ang sinasabi. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Again, sabi po rito sa Ephesians chapter 6, verse 10 onwards, ang ating mga kalaban ay hindi tao talaga eh. Hindi yung mga nakikita natin, hindi mga visible, kundi invisible. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. At ang layunin ng spiritual forces of evil, ang layunin ng kampo ni Satanas ay alisin yung ating focus sa ating Diyos. Ilayo tayo sa ating Diyos. Ang gusto nilang mangyari, masira yung magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, at maging sa ating bansa. Gusto nila wasakin yung original na intensyon ng Diyos sa ating mga buhay. Now, dito po sa talatang inaaral po natin, suotin daw natin sa ating pakikipagdigma, suotin daw natin yung helmet of salvation. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, marami pong pwede nating i-discuss patungkol sa helmet of salvation kasi yung salvation, malawak po na topic yan. Pero gusto kong dalin yung attention natin sa assurance of salvation. Na sa pakikibaka natin, sa lahat ng hamon ng buhay na ating kinakaharap, meron dapat tayong assurance of salvation. So ito po yung unang nating katuruan ngayong umaga. Christians must wear the helmet of the assurance of salvation. Suotin po natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, kaligtasan na kailanman hindi mawawala. Marami po mga Kristiyano, yun po ang tanong, nawawala ba ang ating kaligtasan? Once na sinave ka ba ng Diyos, yung kaligtasan na nakamtan mo, kaya mo bang mawala yan? Pwede bang kinabukasan, pag nakagawa ka, nakapagsinungaling ka, nakagawa ka ng kasalanan, mawawala yung kaligtasan mo? At pag hindi ka nakahingi ng tawad sa Diyos bago ka mamatay, sa impyerno ka mapupunta? Yun po yung mga naglalaro sa isipan ng marami. Pero gusto ko pong malaman natin na meron po tayong assurance of salvation. Ibig sabihin po ng assurance, once na tinanggap mo ang kaligtasan ng biyaya ng Diyos, hindi ka na mawawalay sa Diyos. You are forever saved. And number 2 po, Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. Yung mga Kristiyano na niligtas ng Panginoong Jesucristo, hindi kayang ipahamak ni Satanas. Ulitin ko po, Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. Pangatlo po, Christians are inseparable from the love of God. Yung mga Kristiyano po, hindi kailanman mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. At kung hindi ka mawawalay sa pag-ibig ng Diyos, that means hindi ka rin mawawalay sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Now, ito pong 3 puntos na ito, pag i-discuss ko po ito, gamit yung maraming mga talata sa Bible. Now, sundan niyo po ako, medyo mabilis lang po yung pagsasalita ko, pero, just be patient, tuklasin natin kung ano ba talagang sinasabi ng salita ng Diyos. So, ito po yung pinaka-main point natin. We are eternally secure in Christ. Nung pinagpaguran ng Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan natin doon sa krus ng Kalbaryo, nung ito'y nakamta natin, ito'y hindi na mawawala sa atin. Ibig sabihin, you're forever saved. Once na tinanggap mo ang biyaya ng kaligtasan, hindi na yan mawawala sa iyo. We are eternally secure in Christ. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tandaan niyo po yung dalawa na ito, We are saved by grace, not by works. Kung tayo naligtas sa pamamagitan ng magandang kalooban ng Diyos, nagpakita siya ng kagandahan ng loob sa atin, we are saved by grace. It is a gift of God, not by works. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, what makes us think that we can lose our salvation because of our works?
Kung tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya, yung mayamang biyaya rin ng Diyos ang magpapatuloy sa atin upang magpatuloy tayo sa buhay pananampalataya. Kung tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan, kailanman hindi tayo tatalikod sa Diyos. Kailanman hindi tayo tatalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Once we are saved, we are forever saved. Kaya wag po nating kailanman isipin na mas makapangyarihan yung kasalanan natin or mas makapangyarihan yung ating works kesa sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos kayang magligtas at ang biyaya din ng Diyos ay kayang mag-preserve, magpanatili ng ating kaligtasan. Pangalawang verse po, 1 John chapter 5 verse 13. Sinusulat po ito ni Juan para sa mga taong nananampalataya na kay Kristo na pwede nilang malaman na sila ay meron ng eternal life. Pag sinabing eternal life, forever yan. You cannot lose something eternal. So I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know. Pwede mo palang matuklasan. Ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng assurance na ano daw? That you have eternal life. At yung eternal life po, kailan po nagsimula? The moment you put your faith in the Lord Jesus Christ. The moment na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. The moment you put your faith in Christ's finished work, then you are saved. Nagsimula na yung eternal life na naranasan mo na, tinanggap mo na yung buhay na walang hanggan. At sinasabi ni John rito, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know. Pwede mong matuklasan, pwede mong malaman, pwede kang magkaroon ng assurance na meron ka ng buhay na walang hanggan. Mawawala ba yan sa'yo? Sabi ni John sa chapter 10 verse 28 to 29, ang ating Panginoong Jesucristo nagsasalita, I give them eternal life. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan and they will never perish. Ano pong ibig sabihin ng never? Kahit kailan, hindi mapapahamak. Kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi mapapahamak. So lahat ng mga taong binigyan ng eternal life, yung mga Kristiyanong tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa akin. Kahit si Satanas pa, pilit kang agawin sa kamay ng Diyos, hindi ka mawawalay sa kamay ng Diyos, hindi ka mayaalis sa kamay ng Diyos. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ibig sabihin, tayo nasa kamay ng Panginoong Jesucristo, tayo nasa kamay ng Diyos Ama, at kahit kailan hindi tayo mawawalay sa kamay ng Diyos Ama, kahit kailan hindi tayo mapapahamak. I give them eternal life and they will never perish. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Binigyan tayo ng spirito ng Diyos upang manahan sa atin bilang guarantee na tayo ay tunay ngang naligtas at kailanman hindi mapapahamak. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal. Meron ka ng marka ng Diyos, meron ka ng selyo ng Diyos. The promised Holy Spirit, yung Santong Espiritu ay nagsisilbing garantiya, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu sa iyo, kailanman hindi aalis. Kasi nga, marka yon, guarantee na ikaw ay pagmamayari na ng Diyos at kailanman hindi ka pwedeng maging pagmamayari ni Satanas. You are forever saved. That is our helmet of salvation. Pag suot-suot natin yan, alam natin, hindi tayo mawawalay sa Diyos. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Sinong nagpapanatili sa iyong nakatayo sa Panginoong Jesucristo? Ang Diyos mismo. He anointed us, set His seal of ownership on us. Tayo may selyo na bilang pagmamayari ng Diyos at kailanman hindi pwedeng hindi maging pagmamayari ng Diyos at maging pagmamayari pa ng iba. And put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Guarantee, meron tayong garantiya. At yun yung banal na Espiritu. In Romans 8:38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, kahit kamatayan, kahit buhay, neither angels nor demons, kahit mabubuting anghel, kahit masasamang anghel, mga fallen angels, mga demonyo si Satanas, neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kahit kailan hindi ka pwedeng mawalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus.
kahit pa kahit nakaraan hanggang sa kinabukasan, sa future, kahit anong kapangyarihan, kahit anong bagay dito sa creation, kahit demons or angels. Sabi rito, kahit kamatayan, kahit buhay, no one and nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? We are eternally secure. Forever tayong secure. We can wear this helmet of salvation na habang nakikibaka tayo, alam natin sa ating mga sarili natin, we will not lose our salvation. Paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, guard your head with the assurance of salvation. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, suotin natin ang helmet of our salvation. We know that we are secure. Now, kung alam natin na secure tayo, eternally secure, kahit kailan hindi maaagaw ng kaaway sa kamay ng Diyos, na kahit anong mangyari, hindi tayo mapapahamak. How does that affect us? Paano ito nakaka-apekto sa atin pag tayo nasa digmaan? Mga kapatid, isipin nyo ang isang sundalo na alam niya save siya. Alam niya ligtas siya kahit anong mangyari sa buhay niya. That's a dangerous soldier. Talagang kakatakutan mo yung ganong klaseng sundalo. Why? Point number 2. Give your all since you have nothing to lose. Ang isang sundalo na walang mawawala sa kanya, that's a dangerous soldier. Nothing to lose. Tayo pong mga Kristiyano, we have nothing to lose. Walang mawawala sa atin because we are eternally secure. Ang Panginoong Diyos, binigyan tayo ng garantiya na hindi mawawala ang ating kaligtasan. Kaya if we have nothing to lose, sumabak tayo sa gera, we will give our all. Itong eternal security natin sa ating Panginoon, it will give us inspiration to serve God even more. Ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo, no? Ito yung mga nothing to lose na tao. Dangerous si Apostol Pablo para sa mga dyablo eh. Kasi nothing to lose eh. Walang prinoprotektahang kayamanan, walang prinoprotektahang sarili niya. Wala na siyang pakialam sa sarili niya eh. Nothing to lose. Kaya sabi niya, paglilingkuran ko yung Diyos yung buong buhay ko. For me to live is Christ and die is gain. Para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at kung ako ay mamatay, ito ay pakinabang. Yan yung mga eternally secure. Yan yung mayroong helmet of salvation. Na kahit anong mangyari, ligtas ako, sasabak ako sa gera. Kahit anong mangyari sa akin, paglilingkuran ko yung Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, Acts 20:24, I consider my life worth nothing to me. Wala nang halaga sa akin yung aking buhay. Anong mahalaga sa akin? Paglingkuran ng Diyos. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace. Yan lang yung buhay ko. Wala na akong pakialam sa sarili kong buhay. Ang pakialam ko, matapos ko yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Nothing to lose. You will give your all. So give your all since you have nothing to lose. Yan po yung epekto ng eternal security. Yan po yung epekto ng helmet of salvation pag sinuot natin. Kakatakutan ng dyablo. Because you have nothing to lose, you are eternally secure. Kaya ang dyablo, pilit niyang magbibigay ng doubt sa isip mo na baka hindi totoo yung salita ng Diyos, baka hindi ka talaga ligtas, baka kulang pa. No? And you will rely on your own works instead of relying on the finished work of Christ on the cross. And number 3, gear up for the battle that Jesus is fighting for us. Gear up. Anong ibig sabihin gear up? Maghanda tayo, lumaban tayo sa gera ng buhay. Tuparin natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. We have nothing to lose. Let's just fight the battle Jesus is fighting for us. Yung pagmimisyon, hindi ito mission lang natin. Mission to ng Panginoong Jesucristo. Inumpisahan niya 2,000 years ago. Ipinagpapatuloy sa kasalukuyan at kukompletohin sa inaharap. Now we are invited. We invited ka kapatid. Kasama ka dito sa napakagandang mission na ito. Si Jesus Christ hindi nakatambay sa langit. He is conquering the world right now and you are invited in this conquest. Napakagandang imbitasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yung sinabi ng Apostol Pablo, Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation. Suotin natin to. We are eternally secure in Christ. We are forever saved. At kailanman wala makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Para po sa ating discussion, since we are eternally secure in Christ, how does this truth inspire us to serve God? Ngayon na alam natin, we are eternally secure in Christ. Kahit anong mangyari, di ka mapapahamak, you are saved. Forever saved. Paano na ito nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang mas paglingkuran pa ng Diyos ng higit pa sa paglilingkod na ginawa natin sa Kanya in the past? Samahan niyo po ako sa panalangin. Almighty God, I praise you because
A person saved by Christ cannot be unsaved by Satan. I am eternally secure in Christ. No one can separate me from the love of God in Christ Jesus. Thank you for the helmet of salvation that inspires me to serve fervently. It is my desire to serve you with all my life, heart, and strength. For to me, to live is Christ and to die is gain. All I want is to finish the task you have given me. So help me, God. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Ngayong araw po, yung katuwang po natin sa devotion natin ngayon ay si Ma'am Jenna. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your loved ones, family members, and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.